Binitawan ni Adeline ang hawak niyang makeup brush. Gumawa ito ng isang maliit na kalansing nang bumagsak sa mamahaling marmol na sahig ng bridal suite. Ngunit sa pandinig ni Adeline, ang tunog niyon ay kasing lakas ng isang kulog na biglang gumising sa lahat ng sakit at pait na matagal na niyang ibinaon sa limot. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanlalamig ang buo niyang katawan. Sa harap niya, ang bride na si Aurora, na perpekto na sana ang ayos, ay nakatalikod habang may kausap sa cellphone. Ang boses nito ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang pandinig. Oo na, Greg. Oo na. Matapos ang kasal, atin na ang mundo. Tawa ni Aurora sa kabilang linya, isang tawang puno ng tagumpay. Nakuha ko na ang isda. Si Charles, sunod-sunuran lang yan sa pamilya niya. Konting tiis na lang, baby. At huwag ka nang mag-alala dyan kay Adeline. Matagal ko nang sinira ang pangalan ng pipit-suging makeup artist na, yan, di ba? Wala na siyang babalikan pa. Adeline. Greg. Dalawang pangalan na sabay na sumaksak sa puso ni Adeline. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang bawat salita ni Aurora ay parang pamilyar na bangungot. Si Greg, ang kanyang dating kasintahan na dumurog sa kanyang tiwala. Ang iskandalong sumira sa kanyang pinaghirapang karera. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ito aksidente. Plinano ang lahat. At ang babaeng nasa harap niya ngayon ang may pakana ng lahat. Nagsimula nang tumugtog ang musika mula sa simbahan sa ibaba. Hudyat na magsisimula na ang seremonya. Humarap si Aurora at ngumiti sa kanya. Isang ngiting mapanlin lang. Tapos ka na ba, Adeline? It's my wedding day. Huwag mo akong bibiguin. Sa ilalim ng matatamis na salitang yon, narinig ni Adeline ang purong panunuya. Para siyang pinagtatawanan ng tadhana. Siya pa talaga ang kinuha para mag-ayos sa babaeng sumira ng kanyang buhay at ngayon ay manloloko naman ng ibang tao. Hindi. Isang salita ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa lalaking walang kamalay-malay na papasok sa isang bitag. Mabilis na nagpaalam si Adeline na may kukunin lang sa kanyang sasakyan. Pero hindi siya doon pumunta. Halos liparin niya ang pasilyo ng hotel. Ang puso niya ay kumakarera na parang kabayong sugatan. Pumasok siya sa malaking pinto ng simbahan kasabay ng malakas na pagtugtog ng organ. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Mga bulungan. Mga nagtatakang tingin. Pero ang mga mata ni Adeline ay nakatuon lang sa isang tao sa dulo ng altar. Ang groom. Si Charles. Nakatayo itong mag-isa. Guwapo sa kanyang puting suit. Ngunit ang mga mata nito ay blanko. Parang isang mamahaling manikin na walang kaluluwa. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Tumakbo siya sa gitna ng pasilyo, palapit sa altar. Ang bawat hakbang ay isang sigaw ng pagtutol. Narinig niya ang mga hiyawan at gulat ng mga bisita. Nang makarating siya sa harap ni Charles, hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Huwag kang magpapakasal sa kanya. Sigaw ni Adeline. Ang boses niya ay basag at nanginginig. Niloloko ka lang niya. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Charles. Ang blangkong tingin ay napalitan ng pagkamangha, ang pagkalito, at sa isang saglit, parang may kislap ng kung ano. Pag-asa? Bago pa man makakilos ang mga security, hinila na siya ni Adeline. Tara na. At sa gulat ng lahat, lalo na ni Adeline, hindi pumalag si Charles. Nagpahila ito. Sabay silang tumakbo palabas ng simbahan, palayo sa kasinungalingan, habang ang kaguluhan ay sumasabog sa kanilang likuran. Mabilis silang nakasakay sa kotse ng lalaki na nakaparada sa harap. Si Adeline ang umupo sa driver's seat. Tinapakan niya ang silinyador at humarurot sila palayo. Habang nasa daan, ang tanging maririnig ay ang malakas na paghinga nilang dalawa.
Ang mga kamay ni Adeline ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang isip niya ay ngayon lang unti-unting napoproseso ang kabaliwang ginawa niya. Ano ba itong ginawa ko? Mawawalan na talaga ako ng lisensya. Makukulong ako. Ihininto niya ang sasakyan sa isang tagong lugar sa tabi ng daan. Nanginginig pa rin siya. Hinihintay niya ang sigaw, ang galit, ang pagtawag ng pulis. Ngunit katahimikan lang ang sumunod. Isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahan siyang lumingon kay Charles. Nakatingin ito sa kanya. Hindi galit, hindi naguguluhan. May kakaibang emosyon sa mga mata nito. At nagsalita ito. "Salamat." Napatulala si Adeline. Ano? Tumingin si Charles ng diretso sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ni Adeline ang tunay na emosyon dito. Isang malalim na kaluwagan. "Salamat." Pag-uulit nito, mas malinaw ngayon. Muntik na akong makulong sa impyerno. Pinagmasdan ni Charles ang babaeng katabi niya sa driver's seat. Adeline. Ang pangalan niya ay Adeline. Nanginginig pa rin ang mga kamay nito na nakahawak sa manibela. Ang buhok ay medyo magulo at may bahid ng smudge ng eyeliner sa ilalim ng isang mata nito. Isang ironiya para sa isang makeup artist. Pero ang mga mata niya, may apoy sa mga iyon. Isang nagbabagang apoy ng galit at tapang na ngayon lang niya nakita sa tanang buhay niya. Ilang oras lang ang nakalipas, siya ay isang CEO na nakatali sa isang kontrata, handa nang isakripisyo ang sariling kaligayahan para sa kapakanan ng kumpanya at pamilya. Ngayon, isa siyang takas na groom kasama ang isang babaeng hindi niya kilala sa loob ng sarili niyang kotse at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon nakakaramdam siya ng kalayaan. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay binasag ng nanginginig na boses ni Adeline. Bakit ka nagpapasalamat? Sinira ko ang kasal mo. Dapat galit ka. Dapat tinatawagan mo na ang mga pulis." Umiling si Charles. "Seryoso ako." Sabi niya. Ang boses ay kalmado at sigurado. "Iniligtas mo ako." Nakita niya ang pagkalito sa mukha nito, kaya't ipinaliwanag niya. Hindi ito isang kasal na galing sa pag-ibig. Ito ay isang pagsasanib-puwersa ng dalawang malaking kumpanya. Isang merger. Si Aurora ang tanging anak ng kasosyo ng kanyang ama at ang kasal nila ang magiging selyo ng kasunduan. Matagal na akong may hinala sa kanya. Pag-amin ni Charles, may mga naririnig ako, mga bulungan tungkol sa mga ginagawa niya. Pero wala akong pruweba at higit sa lahat, wala akong lakas ng loob na tumanggi sa ama ko. Napayuko si Adeline. Ako. Narinig ko silang mag-usap ng boyfriend ko. Ex-boyfriend ko. Pagtatama nito sa sarili, puno ng pait ang boses. Sila ang may pakana. Kung bakit nasira ang pangalan ko, plinano nila lahat. At plinano rin nilang lokohin ka. Isang bigat ang gumuhit sa dibdib ni Charles. Hindi dahil sa panloloko ni Aurora, kundi dahil sa sakit na nakikita niya kay Adeline. Isang babaeng isinugal ang lahat para iligtas ang isang estranghero dahil alam nito ang pakiramdam ng maloko at matapakan. "Hindi ka pwedeng umuwi sa inyo," sabi ni Charles. Ang isip niya ay mabilis na nagpoproseso ng mga susunod na hakbang. Sa oras na ito, pinipiyastahan na ng media ang bahay mo. Ang pamilya ni Aurora, gagawin nila ang lahat para sirain ka lalo. "Wala na silang sisirain pa," mahinang sagot ni Adeline. "Sira na ako." Umiling si Charles. Hindi pa. Nagmaneho siya papunta sa isang condominium building sa isang lugar na hindi gaanong pansinin. Ito ang pribado niyang unit. Isang lugar na halos walang nakakaalam. Pagpasok nila sa loob, ramdam ni Charles ang pag-igting ng atmosphere. Ang apartment ay hindi masyadong malaki, pero malinis at moderno. Nanatiling nakatayo si Adeline malapit sa pinto, tila hindi alam kung saan lulugar. "Pwede kang magpahinga,"
sabi ni Charles. Kumuha ka ng damit sa closet ko. Maghahanda ako ng pagkain. Hindi siya sanay na may kasamang iba sa lugar na yun, lalo na ang isang babae. Habang naghahanda siya ng instant noodles, ang tanging pagkain na kaya niyang lutuin, sumisilip siya sa sala. Nakita niya si Adeline na lumabas mula sa kwarto. Suot ang isa sa mga plain white shirt niya na masyadong malaki para dito. Hanggang sa gitna ng hita nito ang haba. Biglang may kung anong kumirot sa dibdib niya. Isang kakaibang pakiramdam. Kinabukasan, ang mundo ay nagising sa iskandalo. CEO Charles Montemayor iniwan sa altar ng isang misteryosong babae. Makeup artist na sangkot sa iskandalo, siya nga ba ang wedding crasher? Hawak ni Charles ang kanyang cellphone. Binabasa ang sunod-sunod na headlines. Nakita niya si Adeline sa sofa, nakatingin sa kawalan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong gagawin ko? Tanong nito sa hangin. Lumapit si Charles at umupo sa tapat niya. May naisip ako. Seryosong sabi niya. Isang alok. Tumingin ito sa kanya. Naghihintay. Pumasok ka sa kumpanya ko. Diretsong sabi ni Charles. Bilang personal assistant ko. Nanlaki ang mga mata ni Adeline. Ano? Lalo lang gugulo. Hahanapin ako ng lahat doon. Exactly, sabi ni Charles. It's the perfect hiding place. No one would expect you to be right under their noses. Habang nandoon ka, protektado kita. At habang nandoon ka, maghahanap tayo ng paraan para linisin ang pangalan mo at ilabas ang katotohanan. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Pero nakita rin niya ang isang kislap ng pag-asa. Ito na ang tanging paraan. Pumayag si Adeline. Pagdating nila sa lobby ng Montemayor Corp, lahat ng empleyado ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa paligid. Hinawakan ni Charles ang braso ni Adeline, isang kilos ng pagprotekta. Hayaan mo sila, bulong niya. Nagsimula silang maglakad papunta sa private elevator nang isang pamilyar na boses ang sumigaw. Adeline! Kasabay ng sigaw na yon ay ang mabilis na paglapit ni Aurora. Ang mukha nitong inayos ni Adeline kahapon ay puno na ngayon ng purong galit at puot. Nakataas ang kamay nito, handang-handa siyang sampalin sa harap ng daan-daang empleyado. Napapikit si Adeline. Hinihintay ang pagdapo ng palad sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito dumating. Hindi dumapo ang sampal. Napapikit ng mariin si Adeline. Hinihintay ang sakit at kahihiyan, ngunit segundo ang lumipas at tanging katahimikan lamang ang kanyang naramdaman, bukod sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang kamay ang nakahawak sa palapulsuhan ni Aurora. Pinipigilan ito sa ere. Ang kamay ni Charles. Huwag na huwag mong susubukang saktan ng empleyado ko. Sabi ni Charles, ang boses niya ay malamig at matigas na parang yelo. Bawat salita ay may bigat na nagpatigil sa lahat ng bulungan sa lobby. Empleyado mo? Halos pasigaw na tawa ni Aurora. Puno ng pang-aalipusta. Charles, darling, nagpapatawa ka ba? Itong ahas na ito ang sinisisi ng buong mundo sa pagkasira ng kasal natin at ginawa mo siyang empleyado? Hindi na natin kasal yun, Aurora. Mariing sagot ni Charles habang dahan-dahang binibitawan ng kamay nito. At ito ang kumpanya ko. Kung sino ang gusto kong kunin bilang empleyado, ay desisyon ko. At ikaw, hindi ka na welcome dito. Tumingin si Charles sa mga security guard. Pakisamahan si Miss Valdez palabas. Gulat at galit ang rumihistro sa mukha ni Aurora. Ngunit bago siya magsalita, hinila na siya ng mga gwardya. Ang huling nakita ni Adeline ay ang nagbabagang tingin nito na ipinukol sa kanya. Isang tingin na nangangakong babalikan siya. Nang mawala na si Aurora, ang lobby ay nanatiling tahimik. Ngunit ramdam ni Adeline ang daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya. Humuhusga, nagbubulungan. Pakiramdam niya ay isa siyang hayop sa loob ng kulungan
na pinagtitinginan ng lahat. Sa opisina ko! Mahinang utos ni Charles at nagsimula na silang maglakad. Ang kanyang desk ay nasa labas lang ng opisina ni Charles, isang maliit na mesa sa gitna ng dagat ng mga cubicle. Habang inilalatag niya ang iilang gamit na dala niya, ramdam niya ang bawat tingin. Ang bawat pagdaan sa likod niya ay may kasamang pabulong na komento. Siya yung babae sa balita, di ba? Ang kapal ng muka, dito pa talaga nagtrabaho. Isang babae ang dumaan at aksidenteng natabig ang tasa ng kape sa gilid ng mesa niya. Tumapon yun sa sahig, ilang pulgada lang mula sa sapatos niya. Oops, sorry, sabi ng babae. Pero ang nangiti sa labi nito ay nagsasabing sinadya niya iyon. Napayuko na lang si Adeline at kumuha ng tissue para punasan ang sahig. Ito ang magiging buhay niya ngayon. Isang impyerno na mas masahol pa sa inaakala niya. Nang hapon na yon, habang papunta siya sa pantry para kumuha ng tubig, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Isang pamilyar na anino. Isang bangungot mula sa nakaraan. "Greg!" Nanginginig na bulong ni Adeline. Nakangiti ito sa kanya. Ang ngiting minsan niyang minahal, pero ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam sa kanya. "Kamusta ka na, Adeline?" Malambing na tanong nito, na para bang wala itong ginawang masama. "Namiss kita." "Umalis ka sa harap ko." Matigas na sabi ni Adeline. Sinusubukang lampasan ito. Ngunit mabilis na hinawakan ni Greg ang kanyang braso at idinikit siya sa pader ng pasilyo kung saan walang gaanong dumadaan. "Hindi ganyan kabilis." Bulong nito, ang hininga ay amoy sigarilyo. "Makinig ka sakin. Umalis ka na dito habang maaga pa. Layuan mo si Charles." "Wala kang pakialam." Pilit na pagmamatapang ni Adeline. Tumawa si Greg, isang tawang nakakakilabot. "Ako? Wala. Adeline, baka nakakalimutan mo, hawak pa rin kita sa leeg. Isang salita ko lang kay Aurora. Isang pirma ko lang sa isang pekeng testimonya. Mabubulok ka sa kulungan. Gusto mo ba yon?" Nanlamig ang buong katawan ni Adeline. Ang takot ay gumapang sa kanyang dibdib. "Bakit mo to ginagawa, Greg?" Halos pumatak na ang luha niya. "Pera, Adeline. Pera. At ikaw sagabal ka lang." Binitawan siya nito at inayos ang kwelyo. "Umalis ka na. Ito na ang huling babala ko." Naiwan si Adeline na nakasandal sa pader, nanginginig at gulong-gulo. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang tumakbo palayo at wag nang lumingon pa. Tama si Greg, sagabal lang siya. Gabi na nang makabalik siya sa kanyang ulirat. Halos lahat ng empleyado ay nakaalis na. Tahimik na ang buong palapag. Kinuha niya ang kanyang bag. Handa nang umuwi at sabihin kay Charles na hindi niya kaya. Aalis na siya. Habang naglalakad siya papalabas, napadaan siya sa opisina ni Charles. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya sa loob at natigilan siya sa kanyang nakita. Si Charles ay nakatulog sa kanyang mesa. Ang ulo ay nakapatong sa ibabaw ng nagkalat na mga dokumento. Ang mamahaling suit ay lukot na. Sa likod niya, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang. Ngunit sa loob ng opisina, ang tanging liwanag ay mula sa lampshade sa kanyang mesa. Sa unang pagkakataon, hindi ang makapangyarihang CEO ng Montemayor Corp. Ang nakita ni Adeline. Ang nakita niya ay isang lalaking pagod. Isang lalaking pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Isang lalaking nakikipaglaban din, katulad niya. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat sa isip niya. Hindi ako pwedeng tumakbo. Hindi sa pagkakataong ito. Kinabukasan, maaga siyang pumasok. May bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Nang tawagin siya ni Charles sa opisina nito, handa na siya sa anumang pagsubok. "Adeline," seryosong sabi ni Charles, nakaupo ito ng tuwid sa kanyang upuan. "Kailangan ko ng tulong mo. May isang proyekto na nakasalalay ang kinabukasan ng buong kumpanya. Kung hindi natin ito makukuha, babagsak ang lahat." Tumango si Adeline. "Ano po ang kailangan kong gawin, sir?" Tumingin si Charles ng diretso sa kanya.
May isa tayong potential investor. Napakahalaga niya, pero napakahirap niyang kausapin. Matagal na naming sinusubukang makuha ang tiwala niya, pero laging bigo. Siya ang huling barahan natin. Sino po siya? Ang pangalan niya ay Lola Tising, sabi ni Charles, at may kakaibang bigat sa paraan ng pagbanggit niya sa pangalan. At ang misyon mo, kung tatanggapin mo, ay kailangan mong makuha ang loob niya. Kung mabigo tayo dito, Adeline, mawawala sa akin ang posisyon bilang CEO. Habang binabaybay ng sasakyan ni Charles ang makikitid na daan, papasok sa isang probinsya sa Laguna, hindi niya maiwasang mapatingin sa babaeng katabi niya. Si Adeline. Tahimik lang itong nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga luntiang palayan na kanilang dinadaanan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, nakita ni Charles ang isang Adeline na malayo sa kaguluhan ng syudad. Walang bakas ng takot o galit. Tanging isang payapang pagkamangha lamang sa simpleng ganda ng paligid. Ilang araw pa lang silang magkasama, pero pakiramdam ni Charles ay mas nakikilala niya ito kaysa kay Aurora na ilang taon niyang naging fiancé. Kinakabahan ako, sir, biglang sabi ni Adeline. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa labas. Charles na lang, sagot niya. At bakit ka kakabahan? Ako dapat ang kabahan. Buhay ng kumpanya ko ang nakataya dito. Kasi po, ipinagkatiwala niyo sa akin ang lahat, sabi nito, at ngayon ay lumingon na sa kanya. Paano kung biguin ko kayo? Sa sinseridad ng mga matang yon, may kung anong kumurot sa puso ni Charles. Hindi mo ako bibiguin. Narating nila ang isang simpleng bahay na napapaligiran ng malawak na taniman. Walang bakas ng karangyaan. Isang matandang babae na nakasuot ng duster at may putong na tuwalya sa ulo ang sumalubong sa kanila. Nakangiti ito ng malapad. Magandang araw po, Lola Tising. Ako po si Charles Montemayor. Magalang na bati ni Charles, inilahad ang kamay. Pero sa halip na abutin ang kamay niya, tiningnan siya ni Lola Tising mula ulo hanggang paa, pati ang kanyang mamahaling leather shoes. Montemayor ka nga. Ang kumpanya mo ba marunong magtanim? Naguluhan si Charles. Po? Ang sabi ko, bago tayo mag-usap ng kahit anong negosyo, sabi ng matanda sabay turo sa isang maputik na palaisdaan. Tulungan niyo muna akong manghuli ng tilapia para sa ating pananghalian. Napatanga si Charles. Tiningnan niya ang kanyang 20,000 yon na sapatos at ang kanyang plansadong damit. Sa tabi niya, naririnig niya ang mahinang pagpipigil ng tawa ni Adeline. Walang nagawa si Charles kundi itupi ang laylayan ng kanyang slacks at dahan-dahang lumusong sa putikan. Bawat hakbang niya ay malalim ang baon. Samantala, si Adeline ay walang pag-aalinlangang nagtanggal ng sapatos. Itinaas ang kanyang pantalon hanggang tuhod at nauna pang lumusong sa kanya. Naging isang katawa-tawang eksena ang sumunod. Si Charles, ang makapangyarihang CEO, ay parang batang natutumba-tumba sa putik. Habang si Adeline ay sanay na gumalaw, tumatawa sa bawat pagdaus-dos niya. Sa isang pagkakataon, nadulas talaga si Charles at napasalampak sa putik. Sa halip na pagtawanan siya, lumapit si Adeline at inilahad ang kamay. Okay ka lang, Sir Charles? Sabi nito, habang ang mga matay nangingilid sa luha dahil sa pagtawa. Hinawakan ni Charles ang kamay nito. Sa pagitan ng putik at tawanan, nakita niya ang totoong Adeline. Walang arte, walang pagkukunwari, isang babaeng hindi takot madumihan ng mga kamay. At sa sandaling iyon, mas humanga siya dito. Pagkatapos ng pananghalian, pinaglinis sila ni Lola Tising ng mga damo sa hardin. Habang nagbubunot ng damo, hindi sinasadyang nasugatan ni Charles ang kanyang daliri sa isang matalas na bato. Aray, daing niya. Hala, sandali! Mabilis na sabi ni Adeline. Pumasok ito sa bahay at bumalik na may dalang maliit na first aid kit.
Kinuha nito ang kanyang kamay at marahan itong nilinisan ng alkohol at nilagyan ng band-aid. Napakalapit ng mukha nito sa kanya. Naamoy ni Charles ang banayad na amoy ng shampoo sa buhok nito. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang balat. Ang pagiging malumanay ng mga daliri nito ay kabaligtaran ng tapang na ipinakita nito sa simbahan. Biglang tumahimik ang mundo. Tanging ang pintig na lang ng kanyang puso ang naririnig niya. Napatingin siya sa mga labi nito. Mula sa bintana ng kanyang bahay, lihim silang pinagmamasdan ni Lola Tising. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, isang malakas na ulan ang bumuhos. Nag-brown out sa buong baryo. "Naku, hindi na kayo makakauwi niyan," sabi ni Lola Tising. "Doon na kayo sa maliit na kubo sa likod matulog. Pasensya na, at iisa lang ang kwarto doon." Naiwan silang dalawa ni Adeline sa maliit na bahay kubo. Ang tanging liwanag ay mula sa isang kandila sa gitna ng maliit na mesa. Rinig na rinig nila ang malakas na patak ng ulan sa bubong na yero. "Salamat sa ginawa mo kanina," basag ni Charles sa katahimikan. "Alin doon? Ang pagtawanan ka o ang paggamot sa sugat mo?" Pabirong sagot ni Adeline. Ngumiti si Charles. Pareho. Nagkatitigan sila. Sa liwanag ng kandila, mas lalong lumitaw ang ganda nito. Ang apoy ay sumasayaw sa kanyang mga mata. Hindi na napigilan ni Charles ang sarili. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Adeline. Nakita niyang hindi ito umiwas. Pumikit ito, tila naghihintay. 1 pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog. Ang ringtone ng cellphone ni Charles. Napatigil sila pareho. Nagising sa katotohanan. Kinapa ni Charles ang kanyang cellphone sa bulsa. Isang numero mula sa kanyang opisina. "Hello?" Sagot niya, medyo inis. "Sir Charles!" Boses ng kanyang executive secretary, puno ng pag-aalala. "Kailangan niyong bumalik dito agad. May malaking problema. Si Ma'am Aurora, naglabas siya ng mga confidential na dokumento ng kumpanya sa press at sinisisi niya ang lahat sa bago niyong assistant, kay Adeline." Ang biyahe pabalik ng Maynila ay isang mahaba at nakabibinging katahimikan. Kanina lang, sa liwanag ng kandila, pakiramdam ni Adeline ay nasa ibang mundo siya. Isang mundong payapa, kung saan ang tanging problema niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso sa tuwing mapapalapit si Charles. Ngunit ang isang tawag sa telepono ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya pabalik sa malupit na katotohanan. Pagdating nila sa building ng Montemayor Corp, kinaumagahan, para silang mga kriminal na sasalang sa isang paglilitis. Ang mga empleyado ay nagbubulungan habang sila'y dumadaan. Ang mga tingin nila ay mas matatalim kaysa dati. Puno ng akusasyon at pagkasuklam, diretso sila sa conference room. Naroon na ang lahat ng miyembro ng board of directors, kasama ang ama ni Charles, si Don Ricardo Montemayor. At sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Aurora. Ang mukha ay nagpapanggap na biktima, habang sa tabi nito, napatigil sa paghinga si Adeline. Sa tabi nito ay nakaupo si Greg, nakasuot ng formal na damit, ang mukha ay seryoso na parang isang tunay na testigo. Adeline Cruz, simula ni Don Ricardo, ang boses ay kasing lamig ng bakal. "Ikaw ay inaakusahan ng pagnanakaw at paglalabas ng mga kumpidensyal na impormasyon ng kumpanyang ito, na nagdulot ng malaking pinsala sa ating reputasyon at stock value." "Hindi po totoo yan," agad na depensa ni Adeline. Ang boses ay nanginginig. "Wala po akong ginagawang masama." "Talaga ba?" Singit ni Aurora. Ang boses ay puno ng pekeng awa. "Greg, sabihin mo sa kanila ang nakita mo." Tumayo si Greg. Tumingin ito sa lahat ng nasa kwarto at nang dumako ang tingin nito kay Adeline, may dumaang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Bago ito nagsalita, "Nakita ko po si Adeline.
Simula ni Greg, ang boses ay matatag at kapani-paniwala. Gabi, sa kanyang desk, may kinokopya siyang mga files mula sa company server papunta sa isang personal USB. Sinubukan ko siyang komprontahin pero nagmakaawa siya sa akin. Sinabi niyang kailangan niya ng pera. Sinungaling! Sigaw ni Adeline, hindi na napigilan ang sarili. Tumayo siya, ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Greg, paano mo nagagawa sa akin to? Alam mong hindi totoo yan. Patawarin mo ako, Adeline. Pero kailangan kong sabihin ang totoo, sabi ni Greg, na para bang siya pa ang nasasaktan. Bawat salita ni Greg ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Isang perpektong bitag. Walang sino man ang maniniwala sa kanya. Siya ang baguhan. Siya ang may iskandalo. Siya ang wedding crasher. At si Greg ang dating kasintahan na handang tumestigo laban sa kanya. Lahat ng mata ay napunta kay Charles, naghihintay ng kanyang desisyon. Tumingin si Adeline sa kanya. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Charles, maniwala ka sa akin. Pakiusap. Nakita niya ang pagtatalo sa mukha ni Charles. Ang galit. Ang pagkalito. Tumingin ito sa kanyang ama na matalimang titig na nagsasabing, ayusin mo to anak. Humugot ng malalim na hininga si Charles dahil sa bigat ng mga akusasyon. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Adeline. At sa mga ebidensyang iprinisenta, pagpapatuloy ni Charles, ang boses ay mabigat at formal. Adeline, kailangan kitang... Hindi na niya hinintay na tapusin ni Charles ang sasabihin nito. Ang sakit ay napakabigat, napakasakit. Ang katahimikan ni Charles ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng kasinungalingan ni Greg. Umiling siya, habang ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag. Hindi na kailangan, sabi niya. Ang boses ay basag. Alam ko na kung saan ako lulugar. Kumuha siya ng isang pirasong papel at ballpen sa mesa. At sa harap nilang lahat, nagsulat siya ng isang maikling resignation letter. Inilapag niya ito sa harap ni Charles. Salamat sa lahat, sabi niya. Hindi makatingin nang diretso sa mga mata nito. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palabas ng conference room. Bawat hakbang ay parang may mga karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Hindi niya pinansin ang mga tawag ni Charles sa kanyang likuran. Nang makalabas siya sa building, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ang pagbuhos din ng kanyang mga luha. Naglakad lang siya ng walang direksyon, basa, nilalamig, at wasak. Wala na. Ito na talaga ang katapusan. Sinubukan niyang lumaban, pero sa huli, siya pa rin ang talo. Ang mundo ng mayayaman at makapangyarihan ay isang laro na hindi niya maipapanalo. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada, basang-basa ng ulan, ng isang itim at mamahaling sasakyan ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana sa likuran. Si Lola Tising, ang mukha ng matanda ay seryoso. Walang bakas ng nangiti na nakita ni Adeline sa probinsya. May awtoridad sa kanyang mga mata. Sakay na hija! Utos nito. Ang boses ay mahinahon, ngunit hindi pwedeng tanggihan. Tapos na ang pag-iyak. Panahon na para turuan natin ang mga batang iyon ng isang leksyon. Naiwan si Charles sa loob ng conference room. Ang mga board members ay isa-isang umalis, nag-iiwan ng mga mahihinang komento ng pagsang-ayon sa nangyari. Tanging siya at ang kanyang ama na lang ang natira, kasama ang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa lahat ng sigawan kanina. Sa ibabaw ng makintab na mesa, naroon ang resignation letter ni Adeline, isang maliit na piraso ng papel, ngunit para kay Charles, ito ang simbolo ng kanyang kaduwagan. Sinapu niya ang kanyang ulo, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang huling tingin ni Adeline. Ang sakit, ang pagkabigo, ang pagmamakaawa na hindi niya tinugon. Hindi siya nagsalita.
Hindi niya ito ipinagtanggol. Hinayaan niyang durugin ng mga pating ang kaisa-isang taong nagpakita sa kanya ng tunay na tapang. Ginawa mo ang tama, anak. Basag ng kanyang ama sa katahimikan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa silid. Itinukod ni Charles ang kanyang kamao sa mesa. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw sa tindi ng kanyang galit sa sarili. Tama. Tumingin siya sa kanyang ama at sa unang pagkakataon, ang mga mata niya ay hindi na blanko. Nag-aalab ito sa pagsisisi. Sinira ko ang tiwala ng isang inosenteng tao para lang pagbigyan ang mga kasinungalingan ni Aurora. Para lang mapanatili ang isang business deal. Anong tama doon pa? Negosyo ito, Charles. Walang puwang ang personal na emosyon dito. Pero buhay niya yun. Sigaw ni Charles tumatayo. Buhay niya ang sinira natin. At ako. Duwag ako. Isa akong duwag. Charles. Tapos na ako sa pagsunod pa. Mariing sabi ni Charles. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hahanapin ko siya. Itatama ko nito. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng conference room. Iniwan ang kanyang amang natigilan. Ngunit pagdating niya sa kanyang opisina, nagkakagulo ang lahat. Ang kanyang sekretarya ay sumalubong sa kanya, namumutla. Sir, ang stocks natin bumabagsak. At may bisita po kayo. Ayaw pong magpaawat sa baba. Bago pa man siya makapagtanong, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang babae, pamilyar ngunit ibang-iba. Nakasuot ito ng isang eleganteng business suit. Ang buhok ay nakaayos ng pulido. Ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa buong palapag. Si Lola Tising. Kasunod niya ang kanyang abogado. Gulat na napatingin ang lahat, pati na si Don Ricardo, nakasunod lang ni Charles. Magandang umaga, mga Montemayor. Bati ni Lola Tising. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan na hindi narinig ni Charles sa probinsya. Pasensya na sa abala. Mukhang may krisis kayo dito. Lola Tising, anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Charles. Ngumiti ang matanda. Isang nangiting hindi na simpleng nangiti ng isang lola, kundi ngiti ng isang reyna. Nandito ako para sa isang emergency board meeting. Bilang pinakamalaking shareholder ng kumpanyang ito, karapatan ko yun. Hindi ba? Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Ano? Halos mautal si Don Ricardo. Matagal kong ipinagkatiwala sa inyo ang pamamalakad ng shares na iniwan sa akin ng matalik kong kaibigan, ang ina ni Charles. Pagpapatuloy ni Lola Tising at ang tingin niya ay tumagos kay Charles. Pero mukhang nakakalimutan na ninyo ang pinakamahalagang aral niya, ang integridad. Dahil sa ginawa ninyo kay Adeline Cruz, sabi niya, at ang boses niya ay naging matigas. Pinag-iisipan kong i-pull out ang lahat ng investment ko. Maliban na lang, kung may isang kondisyon. Anong kondisyon? Mabilis na tanong ni Charles. Simple lang, sabi ni Lola Tising. Mula ngayon, lahat ng negosasyon at desisyon na may kinalaman sa aking shares ay dadaan sa iisang tao lang, ang taong pinagkakatiwalaan ko. Tumingin siya sa kanilang lahat. Ang representative ko ay si Adeline Cruz. Iniwan ni Lola Tising ang lahat na natigilan. Para kay Charles, iyon na ang hudyat. Kailangan niyang mahanap si Adeline, hindi na lang para itama ang mali niya, kundi dahil kailangan na siya ng lahat. Mabilis niyang pinatakbo ang kotse papunta sa address ni Adeline na nakuha niya sa mga files, isang maliit at simpleng apartment. Kumatok siya ng kumatok, pero walang sumasagot. Tinanong niya ang landlady. Naku sir, kakaalis lang po ni Adeline. Dala ang lahat ng gamit niya. Umiiyak nga po. Sabi ng matanda. Nanlumo si Charles. Huli na ba siya? Pinakiusapan niya ang landlady na kung pwede ay pumasok siya sa kwarto nito, baka may iniwang palatandaan kung saan ito nagpunta. Sa loob, malinis na ang lahat.
Maliban sa isang bagay na naiwan sa ibabaw ng maliit na mesa, isang maliit, kulay rosas na diary. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Hindi para basahin ang mga sikreto nito, kundi para maghanap ng kahit anong clue. At habang binubuklat niya ang mga pahina, isang lumang litrato ang nahulog mula sa pagitan nito. Pinulot niya ito. Napatigil ang kanyang paghinga. Ang nasa litrato ay isang batang lalaki. Mga 10 taong gulang, nakaupo sa isang swing sa parke, umiiyak. Kilalang-kilala niya ang batang iyon. Siya yun. Ito yung araw na namatay ang kanyang ina. Tumakas siya sa bahay at nagpunta sa parke para umiyak mag-isa. At may isang batang babae na lumapit sa kanya. Inabutan siya ng panyo at isang candy at sinabing, "Huwag ka nang umiyak. May bituin pa rin kahit umuulan." Biglang nagliwanag ang lahat sa kanyang isipan. Ang babae sa simbahan, ang babae sa putikan, ang babaeng sinaktan niya. Siya! Bulong ni Charles sa hangin habang tinititigan ang sarili niyang litrato sa kanyang mga kamay. Siya pala yun. Sa loob ng 2 araw, nagkulong si Adeline sa bahay ni Lola Teasing. Hindi na ito ang simpleng bahay sa probinsya. Ito ay isang mansyon sa isang eksklusibong subdivision sa Maynila. Isang lugar na sa panaginip lang niya napupuntahan. Dito, ikinuwento sa kanya ni Lola Teasing ang lahat. Ang pagiging matalik na kaibigan nito ng ina ni Charles, ang lihim nitong pagmamatiyag sa kumpanya, at ang kanyang malaking tiwala na si Adeline ang susi para itama ang landas ni Charles. "Hindi ka biktima, Adeline," sabi sa kanya ng matanda. "Ikaw ang sagot. Ngayon, tumayo ka dyan at ipakita mo sa kanila kung sino ka." At yun nga ang ginawa niya. Pagpasok ni Adeline sa conference room ng Montemayor Corp, kasama si Lola Teasing, ang lahat ng board members na humusga sa kanya ay natigilan. Ang Adeline na nasa harap nila ngayon ay hindi na ang babaeng umiiyak na tumakbo palabas. Nakasuot siya ng isang simpleng pero eleganteng itim na business dress. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa. At ang kanyang mga mata, hindi na ito nagmamakaawa. Nag-aalab ito sa determination. Naupo siya sa tabi ng upuan ni Lola Teasing, sa mismong kabisera ng mesa. Sa kabilang dulo, nakita niya si Aurora at Greg. Ang mga mukha nila ay hindi maipintas sa gulat. At si Charles, nakatayo ito sa gilid, nakatingin sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Adeline ang 1,000 emosyon, pagsisisi, paghanga, at isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. "Magsimula na tayo," sabi ni Lola Teasing. Binabasag ang katahimikan. "Miss Cruz, the floor is yours." Tumango si Adeline. Kinuha niya ang isang remote control at itinutok sa malaking screen sa pader. "Mga Ginoo, mga ginang, simula niya." Ang boses ay matatag at malinaw. 2 araw na ang nakalipas, pinaratangan ako ng pagnanakaw sa kumpanyang ito. Ngayon, narito ako para ipakita sa inyo ang totoong magnanakaw. Isang video ang lumabas sa screen. Ito ay isang CCTV footage mula sa isang mamahaling restaurant. Nasa video, si Aurora at Greg nag-uusap. "Naniwala ba sila?" tanong ni Aurora sa video. "Oo naman," mayabang na sagot ni Greg. "Ang galing kong umarte, no? Bagsak na ang Adeline na yan. At si Charles wala nang magawa kundi maniwala sa atin." "Good. Ngayon siguraduhin mong maililipat na ang pondo mula sa proyektong hawak niya papunta sa account na sinabi ko sa'yo." Utos ni Aurora. Sunod-sunod na ebidensya ang ipinakita ni Adeline. Mga bank records ng mga lihim na transaksyon ni Aurora. Isang audio recording ng pag-uusap ni Greg at ng isang empleyado sa IT department kung saan inamin nilang sila ang nag-upload ng virus sa company server at ipinalabas na si Adeline ang may gawa. Bawat ebidensya ay isang dagok na unti-unting gumigiba sa mga kasinungalingan ni na Aurora at Greg. Ang kanilang mga mukha ay namumutla.
Sinungaling! Gawa-gawa lang lahat yan. Sigaw ni Aurora. Tumatayo. Talaga ba, Aurora? Tanong ni Adeline. Kalmado pa rin. Ang lahat ng ebidensyang ito ay isusumite namin sa pulisya pagkatapos ng pulong na ito. May idadagdag ka pa ba? Hindi. Hindi pwedeng mangyari to. Nauutal na sabi ni Aurora. At ikaw, Greg, lumingon si Adeline sa dating kasintahan. Ang lahat ng sakit na idinulot nito ay napalitan ng malamig na galit. Minahal kita. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. At ito ang ginawa mo sa akin? Para sa pera? Hindi makapagsalita si Greg. Para siyang daga na na-corner sa isang sulok. Sinubukan niyang tumakbo palabas ng kwarto, ngunit hinarang na siya ng mga security guard na ipinatawag ni Lola Tising. Si Aurora ay napaupo na lang sa kanyang silya, umiiyak at nagsisigaw na wala na ang lahat ng kanyang poise. Tapos na ang laban. Pagkatapos arestuhin ng mga pulis sina Aurora at Greg, unti-unting nagsialisan ang mga board members. Bawat isa'y lumalapit kay Adeline para mag-sorry. Hindi na niya ito pinansin. Ang tanging naiwan sa silid ay siya, si Lola Tising at si Charles. Tumingin si Adeline kay Charles, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. May distansya pa rin sa pagitan nila, isang puwang na nilikha ng kawalan ng tiwala. Ngunit ngayon, ang puwang na yon ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Naglakad si Charles palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay mabigat. Adeline, simula niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Adeline. Naging duwag ako. Pagpapatuloy ni Charles, dapat pinaniwalaan kita. Dapat. Tapos na yun, Charles, putol ni Adeline. Ayaw na niyang balikan ang sakit. Hindi pa. Sabi ni Charles, mayroon pa. Naglakad siya papunta sa pinto at isinara ito. Lumapit siya ulit kay Adeline. Mas malapit ngayon. Pagkatapos ng lahat ng ito, may isa pa akong sikreto. Isang bagay na kailangan mong malaman. Umalis si Lola Tising sa silid. Binibigyan sila ng privacy. Naiwan silang dalawa lang. Hinawakan ni Charles ang kamay ni Adeline at dinala siya palabas, papunta sa rooftop ng building. Ang lugar kung saan sila unang nag-usap ng masinsinan. Ang hangin ng gabi ay malamig. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa ibaba. Adeline, sabi ni Charles nakaharap sa kanya. Hindi lang sa simbahan tayo unang nagkita. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. May isa pa akong huling sikreto na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Nakatayo sila sa rooftop sa ilalim ng kalmadong langit ng gabi. Dito, sa taas ng lahat ng gusali at ingay ng syudad, tila huminto ang oras para sa kanila. Tinitigan ni Charles si Adeline, ang babaeng sumira ng kanyang kasal. Ang babaeng nagligtas ng kanyang kaluluwa, ang babaeng hindi niya namalayang matagal na palang bahagi ng kanyang nakaraan. Hindi ko maintindihan, Charles, sabi ni Adeline. Ang boses ay mahina. Naguguluhan sa huling sinabi nito. Saan pa tayo pwedeng magkita? Sa halip na sumagot, dahan-dahang kinuha ni Charles ang kanyang wallet mula sa bulsa ng kanyang coat. May isang maliit na sikretong bulsa doon. Isang lugar na halos 20 taon na niyang hindi binubuksan para sa iba. Mula roon, maingat niyang inilabas ang isang bagay. Isang luma at medyo kupas ng hair clip. Hugis bituin. Inilahad niya ang kanyang palad at ipinakita ito kay Adeline. Natatandaan mo ba to? Tanong niya. Nakita niya ang unti-unting panlalaki ng mga mata ni Adeline habang tinititigan nito ang maliit na bagay sa kanyang palad. Nakita niya ang pagbukas ng mga labi nito sa pagkabigla. Dahan-dahan, itinaas nito ang nanginginig na kamay at hinawakan ang hair clip. Ito. Ito yung bigay sa akin ni Mama, bulong ni Adeline. Ang boses ay halos hindi marinig. Nawala ko to nung bata ako. Sa parke. Tumango si Charles.
Isang ngiti. Isang tunay at malungkot na ngaman ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Biglang bumalik ang lahat sa kanyang alaala. Isang batang lalaki ang umiiyak sa ilalim ng isang puno ng akasya. 10 taong gulang pa lang siya, pero pakiramdam niya ay katapusan na ng mundo. Kakalibing lang ng kanyang ina. Ang kanyang ama ay abala sa mga bisita. Siya lang mag-isa. "Bakit ka umiiyak?" tanong ng isang maliit na boses. Nakita niya ang isang batang babae na may 2 tirintas sa buhok. Sa dulo ng isang tirintas nito ay may isang hair clip na hugis bituin. "Wala na ang mommy ko," sagot ng batang Charles. Umupo ang batang babae sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Kinuha lang nito ang isang candy mula sa bulsa at iniabot sa kanya. Pagkatapos, itinuro nito ang kalangitan. "Sabi ng mama ko, kapag may nawala sa tin, nagiging bituin sila sa langit," sabi ng batang babae. "Kaya kahit umuulan, nandoon pa rin sila. Hindi mo lang nakikita." Tumahan sa pag-iyak ang batang Charles at tiningnan ang batang babae. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Nang tumayo na ito para umalis, hindi nito namalayang nahulog ang hair clip mula sa kanyang buhok. Pinulot iyon ng batang Charles. Tinawag niya ito pero hindi na siya narinig. "Ikaw yung batang babae," sabi ni Charles, ang boses ay puno ng emosyon. "Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa noong araw na akala ko ay wala nang natitira para sa akin. Buong buhay ko, dala-dala ko to." Ipinakita niya ang wallet. "Itinago ko to bilang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, may isang bituin pa ring lilitaw." Ang mga luha ay sunod-sunod nang pumatak mula sa mga mata ni Adeline. Hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pagkamangha. Luha para sa isang tadhanang hindi nila inaasahan. "Kaya pala," bulong ni Adeline. "Kaya pala, nung una, kitang-makita sa simbahan, sa altar, may kung anong pamilyar sa'yo. Akala ko guni-guni ko lang." "Hindi guni-guni yun, Adeline," sabi ni Charles, at ngayon ay hinawakan na niya ang 2 kamay nito. "Tadhana yun. Kahit anong gawin natin, kahit saan tayo magpunta, palagi tayong hahanapin ng paraan para magkita muli." Inalis niya ang tingin sa mga mata nito at tiningnan ang kanilang mga kamay na magkahawak. "Noong araw na yon, sa parke, iniligtas mo ako," pagpapatuloy niya. "At noong araw ng kasal, iniligtas mo ulit ako. Adeline, ikaw ang bituin ko." Sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng libu-libong ilaw ng syudad, wala ng puwang, wala ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka at hinalikan ito. Isang halik na 20 taong naghintay. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng pasasalamat, pagsisisi at pagmamahal na hindi masabi ng mga salita. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakadikit ang kanilang mga noo sa isa't isa. Muling tiningnan ni Charles ang hair clip sa palad ni Adeline. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harap nito. Hindi sa isang tuhod, kundi sa 2 tuhod. Isang kilos ng kababaang loob at purong pagsamba. Hindi siya naglabas ng singsing na may diamante. Sa halip, kinuha niya ang lumang hair clip. Tumingala siya kay Adeline. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. "Adeline Cruz," sabi niya. Ang boses ay basag sa tindi ng emosyon. Gusto mo bang kidnapin ulit ako?" Pero sa pagkakataong ito, habang buhay na. Nakatayo si Adeline sa harap ng isang malaking salamin, hindi sa isang marangyang hotel suite, kundi sa maliit, ngunit maaliwalas na makeup studio na ngayon ay pag-aari na niya. Adeline's Touch. Iyon ang nakasulat sa bintana. Isang pangarap na minsan ay dinurog, pero ngayon ay muling nabuo, mas matatag at mas makulay kaysa dati, sa tulong ng isang matandang babae na naging pangalawang ina sa kanya.
Ngayon ang araw ng kanyang kasal. Ngunit ngayon, walang kaba, walang takot. Tanging isang malalim na kapayapaan at ligaya lamang ang nananahan sa kanyang puso. Siya mismo ang nag-aayos sa kanyang sarili. Bawat haplos ng brush sa kanyang muka ay isang paalala ng kanyang pinagdaanan. Ang foundation na nagtatakip ng mga bakas ng luha. Ang concealer na nagtatago ng mga gabing walang tulog. Ang lipstick na nagbibigay kulay sa mga lalabing minsan ay nanginig sa takot. Ngunit ngayon, ang makeup ay hindi na pantakip. Ito ay isang celebration. Simple lang ang kanyang suot. Isang puting bestida na abot hanggang tuhod, malayo sa bonggang gown na isinuot ni Aurora. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang na may maliliit na alon sa dulo. At sa gilid ng kanyang buhok, nakasukusok ang isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong diamante. Ang luma at kupas na hair clip na hugis bituin. Hindi ito isang malaking kasal sa simbahan na puno ng daan-daang bisita. Ito ay isang simpleng seremonya sa hardin ng bahay ni Lola Tising sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na dinaluhan lamang ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Nang handa na ang lahat, hindi ang kanyang ama ang naghatid sa kanya sa altar. Si Lola Tising. "Handa ka na ba, Hija?" Nakangiting tanong ng matanda. Inilahad ang braso nito. "Opo, Lola," sagot ni Adeline. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng pasasalamat. "Sobra po." Habang naglalakad sila sa pasilyo na gawa sa mga puting bulaklak, nakita niya si Charles na naghihintay sa dulo. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at khaki pants. Wala nang bakas ng CEO na blangko ang mga mata. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay nakangiti. Isang ngangiting abot hanggang sa mga mata nito, isang ngiting para lamang sa kanya. Sa tabi nito, nakatayo si Don Ricardo. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit ngunit sinserong nangiti ang ibinigay nito sa kanya. Isang ngangiti ng pagtanggap. Nang iabot ni Lola Tising ang kanyang kamay kay Charles, may ibinulong ito sa lalaki. "Alagaan mo ang bituin ko, ha? Habang buhay, Lola," sagot ni Charles habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Adeline. Ang kanilang mga panata ay simple at personal. Walang mga engranding pangako, tanging mga salitang galing sa puso. "Ikaw ang naging pinakamagandang gulo sa tahimik kong mundo," sabi ni Charles habang isinusuot ang sing-sing sa daliri ni Adeline. "At hindi ko na gustong tumahimik pa ang mundo ko kung hindi ikaw ang kasama ko. Minsan, akala ko, isang malaking pagkakamali ang ginawa ko," sabi naman ni Adeline. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Pero ngayon, alam ko na." Ang isang minutong kabaliwan ay nagdala sa akin sa habang buhay na kaligayahan. "Tinatanggap kita, Charles, bilang aking simula at aking wakas." Sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, sila ay naging isa. Ang kanilang unang halik bilang mag-asawa ay matamis at puno ng pangako. Isang pangako ng isang bagong simula. Pagkatapos ng seremonya, habang pinagmamasdan nila ang mga bisitang masayang nag-uusap, niyakap siya ni Charles mula sa likuran. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. "Masaya ka ba, Mrs. Montemayor?" bulong nito. Lumingon si Adeline at hinalikan ito sa labi. "Sobra." Tumingin siya sa paligid, sa kanyang bagong pamilya, sa kanyang bagong buhay, sa lalaking nasa tabi niya. Lahat ng ito ay nagsimula sa isang araw ng kabaliwan. Isang desisyon na ginawa sa gitna ng galit at sakit. Isang desisyon na labag sa lahat ng batas at lohika. Ngunit minsan pala, ang pinakabaliw na desisyon na gagawin mo sa iyong buhay ang siyang magiging pinakatama. Napangiti si Adeline. Tumingin siya sa kanyang asawa at sa kinabukasang naghihintay sa kanila. At isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isip
malinaw at totoo. Minsan, kailangan mo lang talaga ng isang katiting na kabaliwan para mahanap ang tunay na pag-ibig ng buhay mo.